Nasa kampo ng mga bilanggo ng kamatayan na tayo. Kapag pumasok ka roon, malabong makalabas na buhay. 3 linya ng usok mula sa mga lobo. Nakaipit na ang mga naunang pangkat sa hangganan. Tingnan mo pa. Tingnan mo, may mga sumpang dumarating sa ibabaw ng daan. Ang isang ito, siguradong mamamatay. Sa kastilyo ng Huto. Lahat kayo, makinig ng mabuti. Dumating na ngayon ang mga tribong man. Darating ang hukbong pantulong pagkalipas ng 3 araw. Kung hindi natin mapapanatili ang lungsod, masakar ang buong syudad. Kahit maipagtanggol ninyo ang lungsod, hindi rin kayo aabot ng 3 araw. Itinuring nila tayong parang supply na mauubos sa loob lang ng 3 araw. Naiintindihan ba ninyo ang bagong mga alituntunin? Opo. Kung sino ang mas malakas ang kamao, siya ang kakain. Ipakita mo ang dangal mo bukas sa frontline, ikaw na ang susunod na maglilibot. Sa lupang ito, 3 talampakan na ang lamig. Lahat ng magagandang gamit, pudpod na rito. Ang mga bagong dating, basura rin. Tingnan mo kung ano ang gagawin niya. Walang mag-aasikaso sa mga sugatang sundalo. Walang pakinabang ang mga basurang kagamitan. Walang saysay ang nagyelong lupa. Hindi lang kulang ang tao sa kastilyo ng Huto. Kulang ito ng isang taong kayang tumantiyan ng oras. Kung hindi ka akyat, mamamatay ka lang. Tingnan mo ang labas ng lungsod. Mababa ang bunton sa silangan. Matigas ang lupa sa kanluran. Kapag sumugod ang kabalyeriya, sa matigas na lupa lang pwedeng dumaan. Matagal nang napipinsala ang kanilang ruta dahil sa anyo ng lupang ito. Sabihin mo pa. Ang mga naunang kabalyerya, wala pang 20 li mula sa lungsod. Utos ng kampo ng mga bilanggo ng kamatayan. Pagkalipas ng kalahating oras, lalabas ng lungsod at magpapakunyaring pain. Putsa, gusto ninyong kami ang maghukay ng kabayo. Kalahating oras lang, sapat na. Hanapin mo ang kamatayan. Bumalik kayo sa kabalyerya ng 15 li. General, usigin niyo ang pain. Ang ilalabas natin ng ganito ay parang isusubo sa kamatayan. Pero kung pakikinggan niyo ako at maghuhukay sa labas ng lungsod, Damkon, ni isang kabalyero, hindi makakaabot sa tarangkahan ng lungsod sa unang bugso. Kalahating oras, hindi matatapos ang paghuhukay. Gagamitin ko kayo bilang pantapal sa hukay. 3 talampakang nagyelong lupa. Kalahating oras na paghuhukay, parang wala lang. Hindi ba kayo naniniwala sa akin? Baka pukpukin ko na lang kayo ng basurang bakal. Kung gusto ninyong maghukay, kailangan munang paniwalain nyo sila. Tingnan ninyo ang bitak na ito sa nagyelong lupa. Pahilis sa timog silangan. Ano ngayon kung may bitak sa lupa? Sundin lang ang bitak at maghukay. Sundin din ang kabalyerya ang matigas na lupa sa paglusob. Ang hukay ay dito mismo. Sila na mismo ang babangga rito. Ang siwang na iyon ay tanda ng sugat ng lupa. Sa kahabaan ng 10,000 li na hukay, hindi na kailangang 3 talampakan. 1 at kalahating dipa ang pahilig palabas. Putulin ang mga hita ng kabayo, hindi na kailangang ibaon pa. Iniisip ng batang ito ang daan ng mga kalye at eskinita. Ikaw ang namamahala sa kampo, sino ba ang tamad-tamaran? Umuungal ka pa. Itaas lahat ng mainit na tubig mula sa kusina. Banlawan ang mga tahi, saka maghukay muli. Ang malutong na lupa, hukayin nyo ng patong-patong. Ang kahoy na pison, ipasa mo sa akin. Itukod ng pahilis sa ilalim ng hukay. Hindi sapat ang lubid para malaman mo kung saan dadalhin. Sa tumpok ng basura, meron. Magdilat ka lang, balik agad. Masyadong delikado ang bagong lupang ito. Matagal nang nababasa ng mga barbaro ang bawat galaw, kaya dapat tabunan ng lumang abo mula sa dilaw na damo. Kung hahaluan ng abo at nyebe, mula sa malayo mukha lang itong patag na lupa. Tatabon sa kulay ng lupa. Ang hukay lang ang tunay na bitag ng buhay. Ang nag-aaral lang ang marunong magturo. Pagod na pagod ang lahat. Masipa mo ang isa at mabubuwal. Konting tibok lang, isa na namang mamatay. Kami. Gusto mo bang magpasalamat sa iyo ang mga tribong man? Tuloy lang sa sipa. Huli na ang lahat. Umatras kayong lahat sa pader ng lungsod. Umatras, umatras, umatras. Lahat tumayo kaagad. Sasabihin mo bang salungat ka sa utos? Huwag umatras, sumulong. Wala ka na yatang bait, sila ang sasalpok dito. Sila ang salpukin natin dito. Dahil akala nila takot tayong mamatay. Nakababa na ang tarangkahan ng lungsod. Itinuring nila tayong patay na. Hindi ako ang nag-utos na isara ang pinto ng bantay. Nabaliw ka na ba? Pati daan sa pag-atras wala na. Kung may daan pang pag-atras, halatang bitag lang iyon. Baluktot na ang bandila, magulo na ang baluti. Mas magulo, mas mabuti. Parang takot na takot, gusto nang tumakas. Mahilig talaga ang mga tribong man sa habulin ang mga takas na sundalo. Habang mas nagmamadali sila, mas hindi nila nakikita ang paa nila. Yele, tingnan mo nga. Nataranta ang mga man at nagulantang. Pabilisin ang buong hukbo at tapakan ang mga bilanggo. Konti pa, sapat na.
Tama na, pati hanay sa unahan, sumalang na lahat. Magpalipad ng mga palaso mula sa pader ng lungsod. Hinadlangan ng mga bilanggo ang isang alon ng mga nangungunang kawal gamit ang isang hukay. Nag-iba na ang kapalaran ng general. Tandaan ang tagumpay ng mga bilanggo sa laban na ito. Sa unang pagkakataon, walang ni isa ang namatay. May peking utos na umiikot, pinaikot ang mga kawal sa gilid. Sinira nila ito kaya hindi na sila makalabas sa hukay. Dumaan sila sa gilid. Walang nakalibing sa gilid. Nawalan ng saysay ang hukay na bitad. Sampal sa mukha nila ang hangin sa kanluran. Bantayan niyong mabuti ang bunton ng usok, malinaw na agad. Kung hindi kaya, hila na lang. Hilahin hanggang sila mismo ang magulo. Umatras na tayo, nakahawak na tayo. Bulag, tingnan mo, umatras na ang bandila ng punong general. Mas mabuti pa. Ano, hindi ito pagsubok o pagmasid. Darating pa sila mamayang gabi. Narinig kong umangat ang pangalan mo. Napigilan mo ang isang alon ng kabalyerya. Yene, dapat mapunta rin sa akin ang karne na iginawad sa lungsod. Ang gantimpala ay para sa buong kampo. Sa kampong ito, ako ang masusunod. May utos ang general. Ang hukay sa kampo ng mga bilanggo ay may tagumpay. Dagdagan pa ng sabaw na karne. Ako na ang mauuna. Ang karne na ito ay dapat hatiin ng ayon sa patakaran. Ako ang may patakaran sa kampong ito. Ngayong gabi, sino ang tatayo sa unang hanay sa pagbabantay ng lungsod? Sino ang kakain ng pinakamaraming karne? Malakas ang kamay ni Liuye. Bukas ng gabi, hindi ka malalampasan ng unang hanay. Pinakamapanganib ang unang hanay. Pinakamarami rin ang karne. Gusto mo ba? Ilalagay ko ang aking pangalan sa talaan. Gusto kong kumain ng karne. Isama niyo ako. Ang batang ito, sa isang salita mo lang, patay agad. Ang tunay na nakakatakot sa isang mapang-api ay hindi ang kamao, kundi ang wala nang umaalpas sa kanya. Ngayong araw, malala ang pagkakasala mo kay Scarface Liu. Ang taong ito, 3 beses nang nakapinsala sa mga pinunong kampo. Kung paano siya namatay, laging isang kutsilyo sa dilim. Ngayong gabi, siguradong kikilos siya. Matagal ka na naming hinihintay. Bitiwan mo ako, gusto mo ba akong patayin? O gusto mo bang isama sa libing ang buong kampo? Ano ang ibig mong sabihin? Nasa labas ang mga tribong man, ikaw, dito ka lang at humawak ng sundang. Kapag nabasag ang pader, hindi ka rin makakaligtas. Napakaraming bigas at supply na ito, nakatagong lahat niya. Pati ang gamot na panlunas sa mga sugatang kawal, itinabi rin niya. Sumisirit ang dugo mo sa galit, tugma ang talaan sa bilang. Ikaw at si Xiaoyi, paano ninyo ito ninanakaw at ibinibenta? Nakasulat na lahat na nakatagong supply ng hukbo, pagnanakaw at pagbebenta ng gamot para sa mga sugatan. Nandito ang lahat ng ebidensya. Lalo lang lumalawak ang usapin. Kung pipigilan niyong ipagpatuloy ito, hahatiin ko ang kasalanan sa inyo. Ihatid niyo si Scarface Liu ayon sa batas militar. Ang galing mong umasta, binata. Hindi galing kulang lang sa oras. Wala ng oras, pero ngayong gabi ay darating pa rin ang mga tribong man. Sa kampo, may isa pang buong lungsod na lulubog sa gulo. Ang bigas at gamot, ayon sa sinabi mo, inuna kong ipadala sa mga sugatang kawal. Ha, akala mo nakalusot ka na? Ano ang ibig mong sabihin? May kasabwat ang mga tribong man sa loob ng lungsod. Ngayong gabi, bubuksan ang tarangkahan ng lungsod, hahaha. Bakit ka pa umaakyat rito? Sa kanlurang tarangkahan, tingnan mo ang sulo na yon. Hindi ba yon ang hudyat ng regular na patrolya? Hindi, lihim na senyal yon. Lumabas sila sa kanlurang tarangkahan. Binigyan sila ng kasabwat sa loob ng pinakamalambot na pwesto, isang pirasong insenso. Hindi matatagpuan ang kasabwat sa loob. Mababasag ang lungsod bago pa dumating ang hukbong pantulong. Huwag ka nang maingay, sumunod ka sa akin. Ang pagitan ng mga sulo.
Hindi iyon pinaputok ng mga bantay sa pwesto. Kung gayon, sino? Tignan mo ang putik sa swelas na ito. May halong abo ng uling. Hindi dumidikit ang uling sa mga bantay. Iyan ang basura ng mga nagdadala ng uling. Huwag munang hulihin siya. Kapag nahuli natin siya, gaya rin niya ay aatakihin ang kanlurang tarangkahan. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Ang plano, sundin ang plano. Hayaan mong ang kanyang lihim na senyal ang magsabi ng kasinungalingan para sa atin. Payat, tandaan mo na. Mahaba ang 3, maikli ang 2. Mabubutas ang pagtatakip natin. Ayon sa lihim na senyal, doon tayo atake. Hilahin sila papunta sa peking butas. Hayaan niyong ang mga tribong man ang mismong sumalpok sa kawalan. Mapipisa sila sa sakal. Itulak sila papunta sa silid ng bantay. Bukas ng umaga, masusing sisiyasatin. May tao pa sa likod nila. Kaya sumugod sila sa peking butas na may nakakabit na kawit. Mabilis, ayusin ang puwang sa himpilan. Basta't mahatak hanggang sa dumating ang hukbong pantulong, masusunog ang lungsod. Masusunog at mapuputol ang kanilang daan. Mabubuwal ang tulay na sinasandigan nila. May isa pa. Malinaw ang nakikita ng mga salarin. Ito ang tunay na lihim. Ang mga pipi at may kapansanan ang nag-ayos sa ibabaw ng tulay. Kapag napilit hanggang 3 pag-atake, nanindigan pa rin. Malapit nang dumating ang hukbong pantulong sa 3 pag-atake. Wala itong epekto. Walang epekto. Sabi mo, sa loob ng 3 araw ay tiyak na darating ang hukbong pantulong. Sinasabi ko lang naman. Ngunit paano kung malibing ng nyebe ang isang hukbo hanggang mamatay? Baka natrap na ng bagyo ng nyebe ang hukbong pantulong. Ilan na lang ang natitirang pana. Hindi aabot ng kalahating gabi. Sa lungsod, may mga pahinahang lugar ng mga lumang bahay na may pinto at tablang pansara. Kailangang tanggalin mo ang mga pinto ng daan-daang pamilya. Hiram. Isa-isang itala ang bawat piraso, pati ang kabayaran. Ilang pinto ang inalis ng bawat bahay. Isulat ang pangalan, isulat ang bilang. Pagkatapos ng labanan, babayaran ayon sa halaga. Hindi pwedeng kulang kahit 1 sentimo. Pati kilay ay halos masunog. Iniisip mo pa rin ito, sandali. Ikaw na bilanggo ng kamatayan, saan mo natutunan ang ganitong paraan ng pagtatala? Tinuruan ako sa bahay. Gawin mo ang sinabi mo. Ang mga sundalong nagbabantay sa lungsod ay nagtatala pa rin ng utang namin. Lolo, pagkatapos ng labanan, hanapin mo ako at kunin mo ang kabayaran. Hindi na kailangan. Basta maipagtanggol ang lungsod, sapat na. Ang puso ng mga tao ay isa ring pader. Ngayon, kakayanin na siguro. Huwag munang matuwa ng maaga. Karuian para sa pag-atake sa apoy. Nakabitin na ang pinto, mas nasusunog, mas mabuti. Sayang lang, hindi nito kayang tiisin ang apoy. Meron na. Lahat ay nasunog na. Ano ang naisip mo? Iakyat lahat ng basang kumot sa tuktok ng pader ng lungsod. Ang mga basang kumot, ano ang silbi niyan? Gumagamit sila ng apoy. Tapos tayo, hindi hihila ang apoy. Masyadong makapalang usok, hindi sila makakatayo. Itulak pataas ang mga basang kumot. Patong-patong, huwag putulin. Kapag natuyo ang kumot, buhusan ulit ng tubig. Paulit-ulit na buhusan. Talagang kaya ng paraang ito. Ang makatagal hanggang umaga ang panalo. Sisipsipin ng tela ang tubig. Wala silang takip sa bibig at ilong laban sa usok. Mga kawal, itong tela ay para sa inyo. Mga ate, bumalik na kayo sa loob. Kayo ang magbantay sa lungsod. Kami ang magpapasa ng tela. Salo ninyo, mga tagapagtanggol ng lungsod. Narinig niyo ba, wala nang tumatawag sa atin na mga tagapagtanggol ng lungsod. Maging ang mga bilanggo sa kamatayan ay may kumikilala na sa atin. Narinig ninyong lahat, huwag magpahiya. Huwag maingay. Sakto ang usok para tabunan ang paningin nila. Kapag nabasag ang pinto, ang unang susugod ay babangga muna dito. Kapag bumangga pabalik, malugod kayong papapasukin sa loob. Bago mawala ang usok, dapat ay tapos na ang lahat. Sa pangkalahatang paglusob, itaas ang lahat ng hagdang panlusob.
Umakyat na silang lahat, hindi na natin sila mapipigilan. Gaano pa katagal bago sumikat ang araw? Pinakamabilis, kalahating oras. Kalahating oras. Kapag naipagtanggol, mabubuhay. Ihagis ang mga bato pababa. Hindi na mapipigilan. Masyadong marami. Patunogin ang tambol para sa mga pantulong. Dumating na ang mga pantulong. Patay. Buksan agad ang pinto at salubungin ang mga pantulong. Masyadong sabay ang pagpasok ng mga watawat na yan. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mga pantulong ng biliang ay hindi tumutugon sa kumpas ng tambol na ito. Hindi iyan mga pantulong. Pain lang iyan para mapabuksan tayo ng pinto. Umatras na ang mga man. Bigyan ng daan ang mga pantulong, ihila ang mga hagdan at magbigay ng daan. Ang husay, napakasabay. Naghihintay lang sila na buksan natin ang pinto. Dumating na ang mga pantulong ng biliang, buksan agad ang tarangkahan. Sino mang magbukas, mamamatay. Jiang Ding, lalaban ka ba sa utos? Kapag hindi pa nabuksan, makukuyog na ang mga pantulong. General, bigyan mo ako ng kaunting panahon, hindi mapapatunayang peke. Putulin ang ulo ko, umatras kayong lahat at pakinggan siya. Makinig kayo sa tambol na ito, 3 mahaba, 2 maiksi. Ano ang problema sa tambol? Tambol ng hukbo ng biliang, 4 na mahaba at 1 maikli. Nagkamali sila ng tingin. Ibagsak mo ang basket at ibaba mo ako. Dumikit ako sa gilid ng daan ng kabayo at sinilip ko. Ang bakas ng kabayo na yon, mali. Bakit mali? Ang bakal sa paa ng kabayo ay gawa ng mga tribong man. General! Sa labas ng lungsod ay mga man, isara ang tarangkahan. Sinumang magbukas, pugutan. Yene, hindi na nila maitago pa. Hindi na kailangang magpanggap. Tuloy ang salakay. Ihagis ang mga troso sa hagdan. Huwag makipagtagalan sa laban. Ang hukbo ng biliang ang magbabantay sa kanlurang tarangkahan. Nakikita mo na ba ng malinaw? Ito na ang tunay na labanan. Makinig sa 4 na mahaba at 1 maikli. Ito ang tambol ng hukbo ng biliang. Narito na talaga ang mga sugo ng tulong. Bitag na hukay ang pampaatras sa kaaway. Ako ang nakabisto sa huwad na tulong. Maayos ang pagdidisiplina. Kalokohan, si Jiang Ding yan. Pati mga bilanggo sa death row, nakikipag-agawan pa sa merito. General Jiang Ding, kung ibibigay ko sa iyo ang 1 batalyon ng mga bilanggo sa kamatayan, sa susunod na laban, tatanggapin mo ba sila? Tatanggapin ko. Ang kampo ng mga bilanggo sa kanlurang tarangkahan ay pansamantalang nasa ilalim ng utos mo. Ang punong kampo na may kadena, hahaha, ngayon lang ako nakakita niyan. Hahaha, sapat na ang tawa. Sundin mo na lang ang mga patakaran, walang pangalan, walang bigas. Walang armas, pero iisa lang ang buhay natin. Buhay. Kung gusto mong mabuhay at tumanggap ng gantimpala, bantayan mo ang posisyon. 3 tuntunin ko, nakikinig ako ng mabuti. Una, kung gaano karami ang trabahong gagawin mo, kung gaano karami ang kakainin mong pagkain, buhay o patay, ang tamad, gutom. Ikalawa, itala ang mga nagawa sa labanan, bawal umangkin ng hindi iyo. Unahin ang gamutan sa mga sugatang sundalo, huwag iwan ang mga kasama. Unahin ang gamutan sa mga sugatang sundalo. Sino mang maiwan, hihinto ang buong kampo para hintayin siya. Lanan. Inaako ko na ang matandang butong ito. Ang buhay ng matandang bulag ay sayo. Buong buhay akong nagnanakaw, ngayon lang ako gustong mamuhay ng malinis. Tumayo ka, mula ngayon isa na tayong batalyon. General, nawala ang pangkat ng suplay ng butil. Paano ang bigas, ilang araw pa ang laman ng imbakan? 2 araw lang. Opo. Sa loob ng kalahating araw, buksan ang daan ng suplay sa bangin. Hindi pwede. Masyadong makitid ang lagusan sa bangin. Iyan lang ang nag-iisang maikling daan. Sa kalahating araw, dapat makarating. General, hindi ito daan ng suplay ng bigas. Ano?
Isa itong bitad. Dalawang gilid ang sumisikip sa iisang makitid na daan. Kapag pumasok ka roon, hindi ka na makakalabas. Naghihintay lang ang mga tribong man na isugo natin ang sarili natin sa kamatayan. Ibig mong sabihin pain ang mga kariton ng bigas. General, ang laban na ito sa loob ng kalahating araw ay dapat gamit ang isip. Kapag naubos ang nakaimbak na bigas ng lalawigan, tapos na tayo. Kapag naputol pa ng kalahating araw, ang mga sugatan ang unang hindi kakayanin. Ipakapkapit mo ang bigas, ako ang pupunta para bawin yon. Kung hindi mababawi ang bigas sa loob ng kalahating araw, guguho muna mismo ang kastilyo ng Hutto. General, ang harapang daan ng supply ay hindi pwedeng gamitin. Kung hindi sa ruta ng butil, saan pa tayo dadaan? Iniwan ang tuluyan ng daan. Napakalinis ng mga bakas ng karito ng butil sa likuran. Sadyang iniwan para makita natin. Kung lilihis tayo sa daan at maantala ang oras, sino ang mananagot? Kung tatahakin ang tamang daan, buong hukbo ang mahuhulog sa bitad. Sige, maglabas ka ng utos militar. Sa rutang ito, makakalabas ang kampong ito. Kami lang na tatlo ang nakakaalam. Hindi na mababawi ang butil. Iharap mo ang ulo mo. Hindi na mababawi ang butil. Ang ulo kong ito, sayo na. CJ. Ako na ang mag-iingat ng kasulatang ito para sa iyo. Hahaha, kalahating araw lang at makakadaan ako sa likuran. Walang bakas ng paa. Hindi inasahan ng mga man na talagang makakaikot ang rutang ito sa likuran ng kariton ng butil. Umikot sa likuran para kunin ang butil. Parang multo, walang nakakaalam at walang nakakaramdam. Aakyat ako sa bangin para silipin ang totoo. Kapag dumulas ako, sa dulo ng mundo ako babagsak. 2 oras pa lang ang nakalipas mula nang lumabas kami sa rutang ito para sumabak sa laban. Paano nakarating muna ang mga nakatagong sundalo? Nagbabantay sila. Malinaw na nabuking tayo. Hindi dahil nagbabantay sila, may nagpadala ng sulat. Dikitan mo ang pinakasulok ng bangin. Hindi ito maaabot ng mga bato. May mga paghinto paminsan-minsan. Ibig sabihin, kaunti lang ang tao. Maliit na pangkat lang ng mga nakatagong sundalo. Magmatsyag kayo at hintayin ang sagot ni Payat. Pamilyar ang palasong iyan. Ito ang pamantayang gamit ng hukbo ng Biliang. Tingnan mo ang mga palasong gamit ng mga nakatagong sundalo. Pamantayang gamit ng hukbo ng Biliang. May sarili tayong tao sa hanay ng mga nakatagong sundalo. Ako lang ang nagtakda ng ruta ng asin bago ako lumaban. 3 kawal lang ang nakakaalam. Hindi maaari. Kung gayon, ako na ang mananagot sa palasong ito. Walang sinuman ang pwedeng magsalita. Iwan mo iyan. Darating din ang araw ng pagbawi. Walang karito ng butil sa harap. May mga humahabol sa likuran. Paano kung maipit tayo? Huwag kang mataranta, susuriin ko ang oras. Sa pagkapos ng butil, 2 oras na lang ang natitira. 2 oras. Kailangan pang makawala, kailangan pang makahanap ng butil. Sabay-sabay na gagawin ang 3, makawala at makahanap ng butil. Walang pwedeng mawala. Ano ang pinakakatakutan ng mga tribong man? Takot silang maikutan sa likuran. Ang mga taong yari sa damo na nakasuot ng baluti ay nakasiksik sa buong hilagang dalisdis. Sa malayo, parang totoong pangkat ng mga tao at kabayo. Paniwalain ng mga tribong man na ang pangunahing puwersa ay umikot sa likuran nila. Bulag, magdala ka ng mga tao at paluin ang tambol. Kailangang magtunog na parang libo-libo ang hukbo at kabayo. Parang digmang tambol ba? Parang sapat ba para mataranta ang mga tribong man? Ang pangunahing puwersa ng Biliang ay nasa likuran na. Hatiin ang mga kawal at harangan ang hilagang dalisdis. Nasa dulo ng nagyelong bangin ang taguan ng mga kariton ng butil. May bakas ng gulong dito at may masasandalan. Sa gilid na ito, maaabot ko ang butil. Ang mga taong yari sa damo ay panlinlang lang. Hindi na kaya, umurong na. Bingi, sumama ka. Ang ulol na ito, buhay niya ang ipinambabayad sa atin. Napalibutan si Bingi. Bumalik kayo at iligtas siya. Kung hindi ka babalik, ipagpatuloy mo ang paghahanap ng butil. Makakapagtagal si Bingi hanggang sa oras na itinakda ko. Hindi babalik, ipagpatuloy mo ang paghahanap ng butil. Makakayanan ni Bingi hanggang sa sandaling sinukat ko.
Bilisan ang pagkapasok ng butil. Nabasa ng husto, pati ang loob ay nabasa. Mahigit kalahati ay nagyelo na sa bloke ng yelo. Kung naagaw lang natin ito, paano pa natin ito madadala? Kailangan pang maibalik ang mga ninakaw. Kung hindi pa sira dahil sa lamig, masasalba pa. Paano ililigtas? Daw ng dahan-dahan at painitin sa mahinang apoy, mabubuhay ang bigas. Ibalik muna. Tapos, dahan-dahang painitin. Pero mabigat ang kariton ng bigas. Hindi na kaya tumakbo. Binaklas ng general ang kariton at ginawang paragos. Gawing ilalim ang mga tabla ng kariton. Sa yelo, 10 ulit mas mabilis. Isabay ang paghahatid ng bigas at ang pagsaklolo sa tao. Kapag kumalat ang mga kabayo, hindi na nila mahahabol ang paragos. Sa ganito, parang tinanggal ko na ang mga paan nyo. Kaya pa nila ng kaunting oras. Ilayo ninyo sila. Nakalusot at buhay pa ang mga hangal. Alam ko, kaya mo. Walang nabawas kahit isa. Ibalik muna ang pinong bigas sa gitnang hukbo. Ihuli ang rasyon ng sugatan. Ang bigas ang maunang kunin. Subukan mo, bawal galawin kahit isang sako ng bigas. Isa kang bilanggo sa bitayan at haharang ka pa sa utos militar. Sino mang mangahas na guluhin ang paghahati ng bigas ngayon, bukas, ang pangalan mo na ang nakaukit sa tarangkahan ng lungsod. Mga Ginoo, bigas na pampaligtas buhay ito. Anong Ginoo? Kami ang tagabuhat ng bigas. Walang sako ang makakadaan sa inspeksyon. Mga bilanggo sa bitayan ang naghatid ng bigas. Sino nang makakapagsabi kung may nabawas o wala? Bigas na ipinagpalit ng mga kapatid sa buhay nila. Kung gusto ng tagapagtasa ng labanan, sige lang sa pag-check. Pero, nakaayos na ang bigas na ito ayon sa numero. Gantimpalang pilak, kasama ang 30% para sa mga sugatan. 30% para sa mga sugatan. Gantimpalang pilak, 40% para sa hukbo ng garison. 30% para sa kapakanan ng bayan, na itala na. Ang sulat kamay na ito, saan galing sa hangganan ang ganitong sulat? Kumpleto ang talaang ito. Anong hati ang gustong kuhanin ng tagapamatsyag sa labanan? Sako numero 1. Malinaw ang talaan. Mula ngayon, ito ang susundin sa talaan ng bigas. Sumusunod ang inyong lingkod. Tala ng nagawa ng kampo ng mga bilanggo sa pag-agaw ng bigas. May pangalan at may bahagi. Iyan ang buhay na may saysay. Hahaha, binigyan mo ng dangal ang mga kapatid. Hindi tayo hahayaan ng kalaban na makakain ng payapa. Arangkada. General, nagyelo na ng matigas ang ilog Heshwi. Ganap na nagyelo, ilang araw lang, 3 araw nang nakapinid sa yelo. Kagabi, tuluyan ng tumigas sa yelo. Naalis na ang mga kabayo. Huli na akong nakapagsiyasat. 3 araw bago pa ako nakapag-ulat. Gaano kalalim? Ano ang basa mo sa ilog? Posibleng tumawid sila ngayong gabi. Hindi lang posible. Ngayong gabi, tatawid sila sa ilog. At ang unang bugso, hindi natin mapipigil. Sinindihan ng kalaban ng apoy, sadyang gusto nilang iligaw tayo. Lihim silang tumatawid, tapos takot pa na may makaalam. Mas lantad. Mas mapanlin lang. Ang tunay na patalim ay nakatago sa hindi nakikitang lugar. Mas makapal ang yelong ito. Banayad ang agos sa ibaba. 3 araw na hangin at yelo, nagyelo ng todo. Sa itaas, manipis ang naipong yelo. Panlilinlang lang ang apoy. Iyan ang daang kayang tawirin ng kabayo. May sariwang bakas ng kuko rito. Malambot pa ang putik. May bagong nagdaan. Tagapayo sa hukbo, pinili na nila ang daang yelong ito. Bumalik tayo agad para magpalipat ng mga sundalo. Sa paglipat ng tropa, sarili pa natin ang mapapahamak.
Nasa ibaba ng agos ang kalaban. Bakit hindi natin harangan? Diinan ng malaking puwersa. Pa-crack muna natin ang yelo. Kapag nabiyak ang yelo, ang atin muna ang mahuhulog sa ilog. Haha, kalokohan. Dapat sa itaas ng agos ang harang. Lumabas na ang pangunahing puwersa ng kaliwang Harixian sa itaas ng agos. Tingnan mo, nasa itaas ng agos siya. Mali ang tantya mo. Mali ba talaga ang tantya? Ang bandila ay nasa itaas ng agos. Ang tabak ay nasa ibaba ng agos. Kapag naantala pa ng isang saglit, mabubuksan ang likuran ng kastilyo ng Hutto. Dumating na ang unang pangkat ng magaan na kabalyerya. Tama ang kalkula ko. Ano na ngayon, nagpadala na talaga sila ng mga sundalo. Hindi pwedeng harangin, kailangan putulin ang yelo. Hindi taong sinusunog ng langis na ito, yelo lang ang tinutunaw. Dapat maputol nito ang manipis na yelo. Pero sobra ang lamig ng panahon, wala nang ibang paraan. Bilisan, ikalat na. Hilahin ang lubid na kawayan, sunod-sunod na mabibiyak ang yelo. Hilahin uli kapag nag-utos ako. Isang sandali maaga o huli. Lahat iyan ay tadhana. Nagyelo na, hindi masindihan. Paano ang iba? Lahat ay namatay sa lamig. Hindi magliyab. Malapit nang bumigay ang yelo. Hindi magliyab ang apoy. Paano natin babasagin ang yelo? Kailangan ng sindi, panggatong, at matinding init. Ito ang buhay ko. Hayaan na. Hindi ito pagpatay. Ito ay pagliligtas sa buong lungsod. Kapag nagliyab, lahat sisiklab. Sunugin mo, putulin mo. Ano pang kinatatakutan nyo? Sige, sumugod. Ang umatras, pupugutan. Mag-iwan ng butas sa kanlurang panig. Iwan ng butas para makapasok sila. Hindi para makaatras sila pabalik. Itulak sila hanggang maipit. Kapwa mawawasak ang isda at lambat. Ang dagundong ng tambol ang magpapalabas ng malakihang ambus. Sugod, hukbo ng bilyang. May nakatagong puwersa ang bilyang. May nahuli tayo. Nahuli na. May nahuli tayo. Ang pangunahing puwersa ng bilyang. Saan niya sinabi? Hahaha, isda. Ang laki ng huli, hahaha. Iyan ang mapa ng depensa ng kastilyo ng Hutto. Sa likod ng mga man, may sarili pa silang tao. Malinaw na. Ito ang kastilyo ng Hutto. Ine, saan mo nakuha ang mapang iyan? Tumpak ang kalkula ni Jiangding, pero hindi niya naisip na ipagbibili ng sarili niyang tao ang lungsod. Sabihin mo sa kanya na magpasakop sa aming Panginoon. Ine, ang mapang ito ang hatol ng kamatayan ng kastilyo ng Hutto. Pamana ng mga ninuno ang galing na ito, ang ngipin ay pangalawang kamay. Hindi ako naging maestro ng nakaw ng basta-basta. Hindi nakauwi si Payat buong gabi, baka kinulong siya. Sa labanan sa Ilog Heshui, umatras sila, mga sundalo ang umatras. Ang mga mata ang hindi umurong, mata. Ang daanan ng yelo sa Ilog Heshui, sikreto ng ating panig, alam na nila ng mas maaga. Isa lang ang paliwanag, may taga sa loob ng lungsod. Naipuslit ang balita tungkol sa yelo. Isa lang ba o marami ang nasa dalawang linya na yon? Hindi pwedeng basta imbestigahan, magiging kaguluhan at sisiklab ang gulo. Ano ngayon ang gagawin? Maglabas ng 3 huwad na utos militar, magpadala ng 3 ulit ng hindi mahalagang bantay. Sino ang nagsabi sa mga man na yon tungkol sa 3 lugar na ito? Siya ang may taga sa loob.
Lumipat ng 10 hakbang sa silangang Tor at sa Hilaga. Hindi yung kagaya noong nakaraan. Noong huli, may nakatalagang bantay sa silid ng tungkulin. Dakmain ang isa. Kapag may puwang, agad may sasalo. Kanino galing ang sulat kamay sa talaan ng pagpapalit? Ikaw iyon. Susundan kita hanggang sa taong ikaw ang bahala sa pagbabasa ng tala. Isang lugar lang ang napagalaw sa tatlo. Ibig sabihin, ang tanging daan ng tagas ay ang ruta ng mga opisyal. Aling ruta ang pinasok ng uling sa hukbo? Ang ruta ng silid ng kagamitang militar. May problema ang mga dokumento sa silid ng kagamitang militar. Isang dokumento lang, kaya nitong ibagsak ang buong lungsod. Hindi maaaring dakpin ang general. Bakit? Kapag may hinuling dokumento, puputulin ang isang linya. Mas lalo lang lalalim ang taong nasa likod nito. Kung gayon, pakainin muna natin ang ahas na ito. Ngayon, 3 ngipin na ang kumalas. Sa wakas, bumalik na. Sa kampo ng kaaway, ano ang nakita mo? Sa likod ng mga man, may isang iskolar mula sa gitnang lupain. May itim na nunal sa kaliwang pisngi, at balbas na parang balahibo ng bundok na tupa. Tatandaan ko ang mukhang iyan hanggang mamatay ako. Pinapadalhan niya ako ng mensahe. Pinapayuhan kitang sumunod sa nakatatanda niya sa pamilya. May 3 araw pang darating na bagay. Sa 3 araw, darating ang mga man para makipag-usap ng kapayapaan. Makipag-usap ng kapayapaan. Kakatalo lang nila, pero peke lang iyon. Ang tunay na papatayin ay ikaw, General. Jending, ano ang nakita mo? Panlabas lang ang pagpatay. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mababago ng pagpatay sa isang tao ang isang buong lungsod. Ang gusto talaga nila ay magulo ang sarili nating hukbo. Handa akong makipag-usap ng kapayapaan. Isang pirasong tatak ng pambayang pamahid. Itigil ang labanan at umatras ang hukbo, at mapalaya pa ang pamilihan sa pagitan ng 2 panig. Ganyan na lang ang kondisyon. Ipatatak mo ba? Jending, tingnan mo nga. Mali ang kulay ng dumi sa talampakan ng bota. Sa hilagang pampang ay itim na putik. Pula ang putik sa kanyang bota. Dumating na ang sugo. Unahin ang pag-verify ng mga token. Hindi dapat ganito kalalim ang laman ng kahong walang laman. Isang marangal at mahalagang handog. Maaari ko bang masilip? Bagay para sa pakikipag-usap ng kapayapaan. Hindi maaaring basta galawin. Habang lalong hindi pinapakita, lalong nagmumukhang may multo. Dapat magtipon ng usapan ng kapayapaan, pero nagkahiwa-hiwalay sila. Isa itong hanay para sa pagpatay. Sa kahong handog, may nakatagong kutsilyo, kasunod ng pagkakapanatili sa hanay. Sa papel, may nakapatong na palaman sa loob. Ang nakapangingilong pulbos sa ilong ay lason. Kapag ikinalat, magdudulot ng ligalig sa mga mata. Mabuting ipahamak sa kanila ang aking hukbo sa paglabag sa kaugalian. Sapat na ba ang nakita mo, tatakan mo na. Kung hindi tatatakan ng general, mawawala ang katapatan at katarungan. Paulit-ulit kang humahadlang. Ano bang pakay mo? Lahat, tigil. Putik sa bota, bigat sa paggalang, nagkawatak ang hanay, lason sa papel. Bawat isa ay kahina-hinala, pero walang matibay na ebidensya. Sa mga papeles nila, may butas din naman, di ba? Iba-iba ang tindi ng tinta, may nakatagong salita. Dalhin mo ang malinis na tubig. Ano ang balak mong gawin? Totoo man o peke, sa tubig malalaman. Gaya ng inaasahan, panlilin lang nga. Kapag nailagay ang selyo, kumilos agad. Hindi ito para sa atin. Ano ang ibig mong sabihin? Kapag natatakan ang kasunduan sa kapayapaan, ipapadala ito sa arkibo. Ang 4 na katagang ito, isinulat ito para sa taong makakahawak sa dokumentong ito. Pag natatakan na, kumilos na sa loob ng lungsod. Sino sa kastilyo ng Hutou ang namamahala sa pag-archive ng mga dokumento? Kumilos. Nasusunog ang silid ng armas. Kahit hindi pa bumabagsak ang selyo, kumilos na siya. Alam niyang nabigo na siya. Hindi armas ang sinunog niya. Mga tala yon, sinisira niya ang sariling ebidensya ng kasalanan. Protektahan si Kagawad. General, kailangan mong masugatan. Anong klasing taksil ang nagtatago sa dilim at ayaw magpakita? Kapag nasugatan ka, tiyak na darating siya para tapusin ka. Sige, ako na ang magiging pain sa pagkakataong ito.
Kung aagawin ang mga armas, unahin ang mga talaan. Sinabi ng kagawad na mas mahalaga ang mga talaan kaysa sa mga baril. Papasabog na ang imbakan ng pulbura, basang kumot, ipatong agad. Naharang na, kulang na lang. Ha, gusto mong tumakas, walang labasan. Saan ka patatakbo? Patawad po, General. Ikaw mismo ang hinihintay ko. Sino ang nag-utos sa iyong ipagkanulo ang lungsod? Hindi ko masabi. Maililigtas ka ba ng taong nasa likod mo? Galing sila sa kawanihan ng Huangcheng. Sino pa ang nasa kawanihan ng Huangcheng? Pigilan niyo siyang magtago ng mga bagay. Pinakaligtas ang kwelyo. Alam ng mga tulad kong matagal na sa ganitong trabaho ang galaw nito. Ang selyong wax ng lasong tableta na ito. Iisa ang tahi ng mga sinulid sa kwelyo niya. Hindi niya gustong mamatay. Matagal nang itinahi ng nakatataas niya ang kamatayan sa kwelyo niya. Kapag nabigo, kamatayan ang kapalit. Mula pa sa simula, linya na ito ng kamatayan. Hindi man ngayon, may bukas pa. Ang mga kaaway ng Biliang ay hindi lang nasa kapatagan. Sa labas ng larangan ng digmaan, may isa pang sagupaan. Sa utos ng kamahalan, sisiyasatin ang kaso. Tiny, 3 araw lang para alamin ng malinaw. Peke ang iniulat na tagumpay militar ng Biliang. Siya yung kumuha ng mapa ng depensa sa kampo ng kaaway. Iyong may balbas kambing sa hanay ng seremonyal na bantay. Siya ang eskribang kumuha ng mapa ng depensa sa kampo ng kaaway. Alam ko na, kung alam mo na, hulihin mo siya. Nasa likod niya ang atas ng sugo ng kamahalan. Kapag tayo ang nagsabi niyan, ganoon na nga. Ang bilanggo sa death row ay nagbibintang sa sugo ng kamahalan. Walang matibay na ebidensya. Ni isang salita, hindi pwedeng banggitin. Mapa ng depensa, mga tribong man. Kawanihan ng Huangcheng, lumilitaw mula sa kabisera hanggang sa kapatagan. Hinabi na ang lambat na ito. Tandaan mo ang mukhang iyon. Itala muna ang utang na ito. Ilagay sa selyadong imbakan ang talaan ng bigas at ang talaan ng mga tagumpay militar. Ang ating hukbo ay nakipaglaban ng duguan para ipagtanggol ang lungsod. Anong peking ulat? Kung binantayan man o hindi, makikita sa mga tala. General, ilabas mo ang tao. Pwede na nating palampasin ang bagay na ito. Gusto niyang ipasalo sa iyo ang sala. Hindi pumayag ang general, pero may utos siya mula sa sugo ng imperyo. Hindi siya naparito para magsiyasat ng kaso. Kung hindi para magsiyasat ng kaso, para saan pa siya naparito? Ang 3 araw na palugit ay pamimigil lang. Hanggang magwatak-watak ang loob ng hukbo, at kusa ng magugulo ang lungsod. Lalabas ang bigas na parang agos ng tubig. Ang ulat ng mga nagawa ay dadagsa na parang nyebe, punong-puno ng butas. 3 araw ay sapat na. Para pahinain ang isang lungsod, hindi na kailangan ng tabak at sibat. Nagdala ako ng matibay na ebidensya. Ang kampo ng mga bilanggo sa kamatayan ay palihim na naghati-hati ng bigas ng hukbo. Nag-angkin ng huwad na merito sa digmaan. Bawat isa ay nasa talaan. Peke ang mga tala. Pero halos kaparehong-kapareho ang peke. May sasabihin pa ba si Jiang, ang tagapayo? Ang bilis naman ng talaang ito, Yunoch, dahil maagan nyo itong ginawa. Matibay ang ebidensya. Aminin na ninyo, lagdaan mo ito at hindi madadamay ang kampo ng mga bilanggo sa kamatayan. Bawat salita ay tusok sa puso, saan man ay punong-puno ng bitag. Ito ang aking tatak kamay. Nariyan, ikaw na rin ang umamin. Nagbibintang ka lang, kailan ba siya pumirma niyan? General, huwag kayong magmadali. Mula nang dumating ako sa Biliang, isang beses lang ako nag-iwan ng tatak kamay. Talagang mainat ang pakana na ito. Pero kahit gaano kapino ang pakana, kailangan pa rin ng maglalagay ng tatak. Ang kamay na naglagay ng tatak, tandaan ko ang hitsura ng manggas niya. Jiang Ding, kung aamin ka sa sala. Maaaring hindi madamay ang kampo ng mga bilanggo sa kamatayan. Ito ay pamimilit sa palasyo. Hindi ako amin, hindi ako amin. Ang tatak kamay ang patunay. Pwedeng pekin ang tatak kamay. Hindi pwedeng pekin ang saksi at ebidensyang material. Gusto ninyong hatulan ako? Bigyan muna niyo ako ng 3 bagay. Iyan ang kapal mo pang magtakda ng kondisyon. Mga orihinal na numero ng sako ng bigas. Listahan ng gamot para sa mga sugatang kawal. Mga kahoy na tag ng pasok at labas sa tarangkahan. Kapag tumugma ang 3.
Maliwanag agad kung totoo o peke. Pinapayagan kitang magsiyasat, pero isang araw lang. Magpadala ng mga tao para bantayan siya sa buong lungsod. Isang araw. Sapat na. Nasa bungad ng mga sako ang mga numero, madaling hanapin. Paano naman ang mga numerong ito sa ilang sako? Kinayod ang mga numero. Nasa isang papeles ang lahat ng listahan ng gamot, walang kulang. Makapagpapatunay ang listahan ng gamot na ipamahagi ang bigas sa mga sugatang kawal. Totoo ang talaan, paratang lang nila. Pero kahit may listahan ng gamot, hindi pa rin matatakpan ang huwad na tala. Kailangan ang mga sako ng bigas mismo ang magsalita. Nakatala sa mga kahoy na tag ang pasok at labas ng bawat kariton ng bigas. Kung hindi, paano ito magiging patunay? Inilipat kahapon ang pwesto sa bodega. 30 taon na akong namamahala sa talaan ng bodega. Hindi pwedeng pikin, ang nawawalang tao sa silid ng armas ay, ang patutunguhan ng bawat numero ay, inilista ko ang mga yon sa hiwalay na talaan. Gusto nilang ako ang magpasalo ng sisi. Iiwan ko muna ang totoong talaan. Pere, mainit itong hawakan. Sa inyo ko na ipapasa ang delikadong bagay na ito. Mawawala na ang buhay ko, at natatakot ka pa sa init. Sabihin mo na lang na si matandang Zoo sa bodega ay hindi trader. Wala na ang numero, nakawala sa bodega. Paano ko naman mapapatunayan ito? May papakita ng numero kung alin ang totoo at alin ang peke. Hindi maitatago ang totoo at peke. Magkaiba ang tahi sa bawat bodega ng butil. Ang lumang bag sa kastilyo ng Hutoo ay gumagamit ng dobleng tahi. Ang dala ng bodega sa kabisera ay tuwid na tahi. Sa huwad na record na iyan, isang tingin pa lang sa tahi ay makikita na. Ang taong nag-alis ng marka, napalampas ang tahi. Ang nagbura ng numero. Nakalimutan sa bag ng butil, pati ang tahi. Kung isang bilanggo ang magsasalita, ano ang maibabaling niya laban sa talaan ng tagatanggap ng utos? Magsisinungaling ang talaan. Pero ang tahi sa karayom, hindi magsisinungaling. Sadyang may tinatagong lihim, mabuting tao, pakisuri ang dalawang bag na may mga tahi. Ang bag na ito ay may dobleng tahi. Ang bag na ito ay may tuwid na tahi. Paraan ng bodega sa kabisera, walang ganyang tahi ang lumang bag sa kastilyo ng Hutoo. Huwad ang record ni Ginoong Zhao, ang bag ng butil ay mula sa bodega sa kabisera. Kahit ang isang mananahi ay kayang magpasya ng kaso. Bakit biglang napunta sa mga bag ng bodega ng kabisera ang mga ito sa kampo ng mga bilanggo? May gumamit ng bag mula sa bodega ng kabisera para ipitin ang kastilyo ng Hutoo. Dumudugo ang bibig. Naninigas ba ang bibig? May iba pa bang ebidensya? Bawat gamot ay may silbi. Ang mga biniling bigas na ito ang naging lugaw para sa mga sugatang sundalo. Ang mga gamot na ito ang nagligtas sa mga sundalong nagtatanggol sa lungsod. Walang itinabing bigas para sa pansarili. Ibinigay lahat sa dapat mga tumanggap. Halos walang diferensya ang talaan ng mga gastusin. Humina ka na muna. Sino ang pumayag sa reseta mong iyan? Ang pribadong gamot ng mga bilanggo ang pumatay sa napakaraming sundalo. Iyan ang tunay na sala. Sabi ng kawanihan, ang gamot ang pumipinsala sa tao. Natural na kapipinsala sa tao. Sino ang nasaktan? May pangalan at apelyido ba? Walang kahit isang namatay dahil sa gamot na ito. Sa halip, marami ang nabuhay dahil dito. Kagawad. Ang gamot ni Ginoong Huang ang nagligtas sa buhay ko. Kung wala ang gamot na ito, matagal na akong nakabaon sa lupa. Ang buhay nila ay siyang patunay ng reseta. Ang talaan ng bigas at gamot, bahala na ako ang humusga ng malinaw. Pero ang tatak ng kamay na ito, iyo ang tatak ng kamay, hindi pwedeng pikin. Ang kasalanang inamin mo mismo, tama ang sinabi ni Ginoong Zhao. Totoo ang tatak ng kamay na ito. Kung inamin mong totoo ang tatak ng kamay, pero kailanman ay hindi ko ito inilapat sa papel na ito. Nang makarating ako sa bilyang, mula simula hanggang dulo, isang beses lang inilapat ang tatak ng kamay. Minsan, isang beses. Noong araw ng pag-agaw ng bigas, ang utos ng hukbo sa bangin ay nawala. Ako mismo ang naglagay ng tatak sa harap ng general. Sino ang kumuha sa papel na yon? Ako na ang bahala sa pag-iingat ng utos ng hukbo. Ano ang masama roon? Napakagandang pag-iingat. Kung gayon, hilingin sa supervisor ng labanan na ilabas ang utos ng hukbo. Suriin natin sa harap ng lahat. Ang tatak ng kamay sa papel na yon, naroon pa ba o wala na? Mga Ginoo, tingnan nyo. Ang aking tatak ng kamay ay ginupit mula sa utos ng hukbo at idinikit sa lamatang ito ng pag-amin. Ikaw ang nagpalabas ng lihim ng asin. Ang mga pampalitang pana ng hukbong bilyang, sa iyong kamay lumabas. Ang aking tatak ng kamay ay lumabas mula sa manggas mo. 3 sulok na kabiguan. Numero ng arsenal. Itong talaan ng supervisor ng labanan, sabay-sabay na pagtatagpuin ngayon. Na sumusunod lang ako sa utos. Dakpin siya.
Bumagsak na ang kawal. Nasa manggas pa ang kamay na humahawak sa watawat. Kapag dumating ang oras, ang pakikipagsabuatan ng opisyal na tagapamahala ng labanan sa kaaway ay kasalanan niya lamang. Wala itong kinalaman sa kasong ito. Hindi pa nawawala ang hinalang huwad ang ginawa ni Jiang Ding. Ilagay siya sa kulungang karwahe. Agad na buwagin ang kampo ng mga nahatulang mamatay. Hindi pa pinal ang hatol sa kaso. Ihanda na ang karwahe. Ano ang minamadali ni Ginoong Zhao? Ito si Matandang Zhu, ang lumang tagapag-ingat ng bodega ng sandata. Ang totoong tala ng 30 taong pag-ingat sa disiplina. Inilipat siya ng magdamag ng iba. Bago umalis, isiniksik niya ang aklat ng tala na ito pabalik sa siwang ng pinto. Sinunog ng apoy sa bodega ng sandata ang opisyal na talaan. Pero hindi masusunog ng apoy ang 30 taong konsensya ng isang matandang tagapag-ingat ng bodega. Narito ang mga numero ng nawawalang kagamitang pandigma. Ang mga tatak sa mga dokumentong pinadaan niya. Ang pinirmahan ay ang utos na inaprubahan ng opisyal na tagapamahala ng labanan. Ang nakatatak ay ang selyo ng pamimili ng korte. Sa selyo ng pamimili ng korte sa hanggahan, iisa lang ang umiiral. Nasa kaninong kamay. Peke lang ang lahat ng iyon. Ang selyo sa sobre at ang peking talaang inihampas mo sa mesa ay mula sa isang kahon. Tinta ng selyo mula sa usok ng pino. Eksklusibo para sa kawanihan ng Huangcheng. Ang tahi sa sako ng bigas at mga bakas ng karayom ay patunay na peke ang talaan. Ninakaw ang mga numero ng kagamitang pandigma. Ang selyo ng pulbura ay gusto nilang gawing pantakip sa pandaraya. Ang selyo sa kautusang militar ay patunay na may utak sa paninira. Narito ang ulat pandigma ng general. Walang isang merito ng hukbong Zhenbei ang huwad. Ito ang pinagsanib na petisyon ng buong lungsod para sa kampo ng mga nahatulang mamatay. Ang binabantayan ay ang buhay namin. Magpatotoo para sa kampo ng mga nahatulang mamatay, walang galang. Ang kasong ito ay gawa ni Eunuch Liu at ng 2 opisyal na tagapamahala ng labanan. Hindi mo pwede. Walang kinalaman dito ang kawanihan ng Huangcheng. Tungkol naman kay Jiang Ding, sasama ka sa akin sa kabisera para sa muling pagsisiyasat. Si Jiang Ding ay tagapayo militar ng hukbong Zhenbei. Kahit bilanggo sa kamatayan, bagay rin. Nahugasan na ang sala. Nakatala sa record ang mga nagawa mo sa militar. Dadalhin natin siya. Tanungin muna ang Kastilyo ng Hutou kung papayag ito o hindi. Mula ngayong araw, isa ka ng tagapayo militar. General Xi, huwag muna kayong mag-alala. Nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Umatras siya, pero hindi siya natalo. Ang ganitong tao, umaatras para bumalik. Mas apurahan pa, muling nagtitipon ang mga tribong mandito. Ang mga tribong man sa hilaga ng Yinshan ay nag-imbak ng bigas at naghahanda sa digmaan. Nakatambak na parang bundok ang mga suplay ng pagkain. Naghihintay na lang sa pagtitipon. Hintayin nating magkabuo sila. Muling kukubkubin ang Kastilyo ng Hutou. Mas mabangis ito kaysa noong una. Hindi pwedeng maghintay. Mauna tayong kumilos. Ikaw ang dapat unang umatake, hindi para pumatay ng kaaway, kundi sunugin ang pagkain at mga sandata. Kapag naputol ang lakas nilang lumaban, hindi na matutuloy ang digmaan. Mapipilitan silang makipag-usap. Kapag hindi na sila makalaban, saka lang sila upo para makipag-usap. Pumasok sa likuran ng kaaway, halos tiyak ang kamatayan. Kapag may nasaktan ng mga tagapag-alaga ng hayop, mas lalo lang mag-aalab ang mas malaking galit. Dahil mismo roon, mas lalo tayong dapat magtimpi. Sandata ang susunugin, hindi tao. Maglalabas ako ng bakal na utos. Sunugin lang ang supply ng pagkain at mga sandata. Walang masasaktang mga tagapag-alaga ng hayop, babae, at bata. Sino mang lalabag sa utos, ako mismo ang magpapawalang bisa sa kanyang mga merito sa militar. Opo. Dalawang yugto na lang ang natitira. Nakatipon na ang pangunahing puwersa ng kaaway. Wala na tayong laban nito. Ako ang magmamanman. Hindi maganda ang mga tolda ng mga nomada. Magkahalo sa imbakan ng armas. Kapag nagsimula ang apoy, madadamay ang mga nomada. Hindi natin pwedeng direktang sunugin. Ano ang dapat nating gawin? Ang hukbong tanod ay sumusunod sa utos, walang hinto sa apoy. Ipagpag ang kampanilya ng mga tupa para palabasin sila. Ngayon na. Masyadong malapit ang mga tolda. Maaabot sila ng apoy. Gumamit ng basang kumot para harangin ang apoy. Ang apoy ay dapat sa imbakan lang tutungo. Armas ang susunugin, hindi ang mga buhay.
Hindi tama ang direksyon ng apoy. May kaaway. Hinarangan ang ating daan. Huwag niyo siyang papatayin. Huwag niyo siyang papatayin. Huwag niyo siyang papatayin. Ang isang buhay na prinsipe ay mas mahalaga kaysa sa 10 imbakan ng pagkain. Ang mga daga ng Biliang ay nagpakita na. Hindi siya pwedeng patayin. Prinsipe, kilala mo ba ito? Pinipilit ng Khan na kuhanin ang mga alagang hayop ng mga nomada, mga baka at tupa para sa digmaan, para makapagpatuloy ng pananakop sa timog. Saan mo nakuha ang mga ito? Sa sarili ninyong bodega. Totoo ba ito? Nasunog ang mga armas, hindi na makakalaban. Ngunit nais itong ituloy ng Khan. Kailangan niyang agawin ang pambuhay ng mga nomada sa taglamig. Sino ang mauunang mamatay sa ginaw? Ang mga kalahi mo. Umalis na tayo. Ang Biliang ay huminto lang sa pakikipaglaban. Hindi kami mananakit ng kahit isang damo ng mga nomada. Ipaalam sa kanila kung ano ang sinunog natin. Iyon ang mga kabalyero ng prinsipe ng kaliwa. Maluwag ang nyebe sa libis, baka gumuho. Delikado ang avalanche kung dadaan dito. Pero kung hindi tayo dadaan, kamatayan ang kasunod. Magpausok ng apoy sa timog. Hindi kayo tatakas patungong timog. Lene. Isipin nilang patungo tayo sa timog. Ngunit ang totoo ay patungo tayo sa hilaga. Naging mga humahabol na ang mga kalaban. Lahat susugod sa timog. Patungong hilaga, kamatayan ang patutunguhan yan, mamamatay kayo sa ginaw. Isang landas na ikamamatay dahil sa lamig, kahit ang mga humahabol ay hindi mangangahas na sumunod. Huwag huminto sa paglakad. Magpatuloy kayo kahit sandali pa. Tulungan ang mga sugatan at mahihina. Magtulungan tayo, ang hukbo ng Biliang ay hindi papayag, na maiwan kayo sa nyebe. Huwag kagatin, hayaang matunaw sa bibig. Isa lang akong bilanggo, hindi magkakaroon ng kasunduan kung mamamatay ang bilanggo sa ginaw. Isang grupo ng mga death row. Ang aking mga kawal ay matagal nang naghiwa-hiwalay. Ano ang silbi ng pagtatanong nito? Ang hangin ay galing sa silangan, ang nyebe ay natipon sa kanluran. Kung ang mga habol ay patungo sa hilaga, dadaan sila sa nakasarang lambak ng silangan. Tayo ay patungong kanluran, ang hangin ang magbubura sa ating mga bakas. Sige, nasa iyo na ang desisyon ngayong araw. Hindi pa ako nakatali ng maayos. Sinasadya niya ito. Kung gusto mong tumakas, doon ka pumunta. May mga bagay doon na hindi mo inaasahan. Iyon ang ating mga sariling kawal. Magtabi ka ng isang subo. Kailangan ng gatas ng bata sa taglamig. Utos ng Kagan. Sa pilitang kinakamkam ang mga alagang hayop, lulusob kami sa timog. Itigil niyo iyan. Pinapatay ninyo ang sarili ninyong mga tao. Matagal mo nang alam na sinasadya mong ipakita sa akin. Hindi kita pinatingin. Ikaw ang gustong tumingin. Sinunog ko na ang mga gamit. Naputol na rin ang supply ng pagkain. Hindi na matutuloy ang labanan. Kung gusto ng Kagan na lumaban, kailangang samsamin ang lahat ng ikabubuhay ng mga pastol para sa taglamig. Napakaraming baka at tupa. Hindi ito para sa lakayin ang Biliang. Pinipilit lang ang iyong mga kababayan na mamatay para sa ambisyon ng Kagan. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Nasa tolda ng Kagan ang prinsipe. Hindi makita ang bata sa nyebe. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Hindi kita hihiyain, hindi rin kita pipilitin. Isa lang ang gusto ko, pag-atras ng hukbo. Magbukas ang Biliang ng palitang kalakal, asin, tela, at kagamitang bakal kapalit ng inyong butil at pakain sa hayop. Hindi na magyelo o mamamatay sa gutom ang mga tao ng magkabilang panig. Pakawalan niyo ako pabalik sa tolda ng Kagan. Ako ang maghahatid ng mensahe sa ama. Iurong ang hukbo at buksan ang palitang kalakal. Ipalit niyo ako, ang prinsipe na ito. Ipinapangako ko, sa palitang kalakal ay hindi namin lolokohin kahit kaunti ang mga pastol.
Mula sa kabisera ako nagmula. May dala akong malaking handog. Ano ang ginagawa ng isang tagagitnang kapatagan sa kampo ko? Papawiin ko ang isang sagabal para sa general. Kapag nailabas ang liham na ito ni Jiangding, magkakagulo na ang Biliang sa sarili nito. Nais ni Limuzi na patayin ang prinsipe na si Tenjeli at isisisi pa sa kapatagan para siya lang ang makinabang sa mga tagumpay sa hangganan. Nagkalakas ng loob ang Biliang na lihim na saktan ang prinsipe. Kapag nagkagulo sa hangganan, wala nang atrasan ang hukbong Zenbei. Pinapagawa mo sa akin na magkunwaring patay. Nadadamay tuloy ang prinsipe. Sinusuri ng mga man ang lahat. Kaya lang, hindi nila sinusuri ang mga patay. Magtiis hanggang makatawid tayo sa ilog ng hangganan. Prinsipe ka, pero hindi ka makalulusot sa amin. Hindi ka makalulusot sa amin. Puro totoong bangkay. Ama, gustong ipapatay ni Beyang si Tenjeli. Sobra na ang pang-aapi ni Limuzi. Ipagutos sa 3 hukbo. Sa loob ng 3 araw, dudurugin ang kastilyo ng Hutao. Nagbago na ng pahayag ang mga man, General. Naggitngit si Haring Xi. Sasalakay ulit sa lungsod sa loob ng 3 araw. Kanina ay gusto mo pang makipagkasundo. Bakit gusto mo na namang lumaban? Hindi sila ang gustong lumaban. May nagabot ng patalim. General, tingnan niyo ang pinong hibla at mapusyaw na asul na kulay ng papel na ito. Papel ito mula sa opisyal na pagawaan sa kabisera. Walang ganitong paninda sa hangganan. Hinaluan ito ng uling ng pino, eksklusibo para sa kawanihan ng Huangcheng. Ang ibig mong sabihin ay si Zhao Wuji. Gagamitin niya ang digmaang ito sa hangganan para ipurga ang hukbong Zenbei. Ginoong Zhao, laging pareho ang amoy ng kamay niyo. Prinsipe, ang sulat mo lang mismo ang makakabisto ng peking liham. Kaya kong isulat. Pero kailangan mong gumawa ng kasulatan sa harap ko. Sa ngalan ng panunumpa, kahit isang katinang asin, hindi pwedeng lokohin ang mga pastol. Hindi kailanman ako, si Jiangding, nagsasalita ng hungkag. Ako, si Tenjeli, ay ligtas at hindi dumanas ng anumang paglapastangan. Hindi ako nalapastangan kahit kaunti. Ang Biliang ay titigil lang sa digmaan. Hindi ako sinaktan kailanman. Ama, umaasa akong urong ang hukbo at magbubukas ng palitang kalakal. Huwag maniwala sa masasamang pananalita. Hayaan mong ang prinsipe mismo ang bumalik. Mas matigas pa kung itatanggi, dahil siya ang pinakamatigas. Kaya siya ang pinakadelikado. Iyon ang tunay na madugong digmaan ng dalawang bansa. Walang makapipigil dito, kaya ang tao ay dumaraan sa maliwanag na daan. Manalig ka sa madilim na daan. Ikaw ang mamuno sa gwardya, dala ang malalaking bandila at tambol, at dumaan sa pangunahing daan. Lahat ng tao ay nakatingin. Hindi nangangahas pumatay ng hayagan ang kaliwang matalinong hari. Ang liham ay mauunang makapasok sa tolda ng Khan. Kung mapigilan ka sa labas ng tolda, ang liham na ito ang patunay na buhay ka pa. Ito rin ang dahilan kung bakit ipinatawag ka ng Khan sa tolda. Ang 200 ay nagsisilbing panangga sa isa't isa. Kahit pamilyar na mukha, makikilala agad. Kapag nagpakita ka ng ulo, kamatayan ang aabutin mo. Sa buhay na ito, nakasalalay pa rin sa mukha at balat ko. Minsan na akong nakalusot sa kampo ng kaaway. At isa pa, ang mga ninakawan na pastol ay sama-samang pabalik na sa kampo sa Hilaga. Sino ang makakakita ng nasa loob ko? Nariyan ang liham, nariyan ang tao. Makatitiyak ka, kagawad. Nariyan ang tao, nariyan ang liham. Hindi dapat mapunta sa kamay ng Khan ang liham na ito. Ibigay mo ang liham, bibigyan kita ng mabilis na wakas. Ang kinukuha ninyo ay blankong papel. Hahaha, ano bang sinasabi mo? Ang tunay na liham ay matagal nang natahi sa kwelyo. Ang patay na tagasulat na iyon ang nagturo sa akin ng pinakamatibay na tahi sa kwelyo. Likas na sa akin ang pagiging magnanakaw. Nataranta ang prinsipe. Utos lang ito ng ama mong Khan. Baka may inilagay na kulam sa mga taong pinalaya pabalik sa Biliang. Kailangang magpahinga ng 3 araw bago makaharap sa Khan. Hayaan niyong ako ang humarap at magulat sa ama kong Khan. 3 araw. Para sa ikabubuti ng prinsipe, ipagpaliban ng 3 araw. Sa sandaling sumiklab ang laban. Ano man ang sabihin ko, huli na. Ang taong ito ng dakilang Khan ay nakihalo sa mga pastol na pabalik sa Hilaga. Sinasabi niyang may sulat kamay ng prinsipe. Sulat kamay ng Prinsipe Tenjeli. Ang prinsipe mismo ay nakaharang pa rin sa labas ng tolda. Ano ito? Nakabalik na ang aking anak. Sino ang nangahas humarang sa anak ng dakilang Khan? Iulat agad. Hindi kailanman inalipusta ng Biliang ko ang tulad mo. Walang pinsala ang mga anak ng ama mong Khan. Sa Biliang, mga kagamitang pandigma lang ang sinusunog. Ni kaunti, hindi ako nasaktan. Sa halip, may humarang sa akin sa labas ng tolda ng 3 araw. Kaya isang peking liham ang pinagsalita mo para sa akin. Ama kong Khan, tingnan po ninyo, ito ang aming kautusang militar. Sa pilitang kinukuha ang mga baka at tupa ng mga pastol.
Para lamang ipagpatuloy ang pagsalakay sa timog, nasamsam na ang butil, wala na ang mga kagamitan. Ang mauunang mamutla sa lamig ay ang mga anak ng aming kapatagan. Ang liham na ito na magpapahamak sa dalawang bansa at magpapasok ng pinsala sa magkabilang panig ay huwad na ginawa ng mga tao sa kabisera. Dalawa, tulad ng inaasahan, paka na nga ito. Halos nalinlang mo ako, ama kong Khan. Kahit peking liham, totoong ang sinunog ang mga kagamitan, hindi ito matatapos ng walang ganti. Saan pa mapupunta ang dangal ng kapatagan? Kung ang mga pastol ay mamatay sa lamig, kanino pa maipapakita ang dangal? Maaari nang umurong ang hukbo at magbukas ng kalakalan, pero kailangan ng bilyang ng paliwanag. Sinabi na ng general ng aming angkan, kung hindi papatayin si Jiangding, hindi urong ang hukbo ng kapatagan. Bukas ang usapan. Kung hindi papatayin si Jiangding, wala nang dangal ang kapatagan. General, maupo muna kayo. Malamig ang kutsilyo pero hindi malamig ang usapan. Ito ang bilang ng mga kagamitang pandigma na sinunog ng hukbong kaaway. Wala na ang mga sandata, huwag na kayong lumaban. Ano ang ipanglalaban natin? Hindi natitinag ng laman at dugo ang hangin at niebe. Sa damuhan, sapat na ang kaunting ani para malagpasan ang taglamig. Labanan natin muli. Kapag gutom ang mga tao, siguradong mamamatay sila. Totoo ang sinasabi niya. Ang utos na sa pilitang kumalap ng mga sundalo ay nasaksihan ko mismo. Asin na palda at bakal na kasuotan. Ipagpapalit ko ito sa balahibo mong baka at tupa. Palitan ang mga sundalo ng pamilihan. Kapag magkaisa ang magkabilang panig, mabubuhay ang lahat. Suportado ko ang palitan ng kalakalan sa pagitan ng Tengjeli at ng mga tao niya. Kung mabuwal ang isang piyesa sa laro, tiyak na matatalo ang bilyang, masisira ang usapang pangkapayapaan. Ay, ang lakad na ito ang angas mo. Hinihintay na kita sa kalahating araw. Iwan na lang natin kay Zhao Wuji ang munting palabas na ito. Nanalo ka nga pero wala kang napatay kahit isa. Madaling pumatay ng tao. Pero mahirap hayaang mabuhay ang isang tao. Oo, heto na ang laman para sa kanila. Ang tungkulin bilang katulong na tagapayo ay para sa'yo. Simula ngayon, sila ang bahala sa depensa ng lungsod. Mas mapalapad pa ang mga silungan sa niebe, doblehin ang suplay ng bigas at butil, mga padded na baluti at takip sa katawan, nakakabanat sa lamig at nakakaharang pa ng mga palaso. Sa gawaing ito, pasok na pasok tayo. Ilog Heshoy, noong gabing iyon, utang namin sa inyo. Sa pagkakataong ito, kahit busog na, hindi rin kami inom. Iiwan namin ito para sa saklolo. Noon ay laman lang kami bilang panangga. Ngayon, naging mga panday at mga gawa na kami. Kaya na naming gumawa, magtanggol at sumagip ng tao. Iyan ang tunay na daan para mabuhay. Hindi niloloko ng bilyang ang mga tao. Pantay na kalakalan. Ipagpalit ang butil kapalit ng kalakal. Sa ganito lang tatagal ang hangganan. Kapag nagkaroon ng mga pagawaan, magagawa ring tipunin ang mga halamang gamot. Isuot mo ang baluting ito, hindi ka nalalamigin kahit maglakad ka sa gabi. 3 kapirasong iyon ay sapat na para sa panlaban sa lamig, pagkain ng hukbo, at kagamitang pandigma. Sa wakas, naibawas din ang kulang. Katulong na tagapayo Jiangding ng hukbo ng bilyang, bihasa sa larangan ng digmaan. Mula ngayon, kung pag-uusapan ang merito at gantimpala, sa loob ng 10 araw, papasok ka sa kabisera at tatanggap ng parangal. Hindi ito gantimpala. Ito ay handaan ng Hongmen. Natalo ng Zhao Wuji ang hangganan. Kaya sa korte, gusto niya akong ibalik. Sa madugong bitag sa loob ng kabisera. Ngayong nakatayo na ang lungsod na ito, hindi na ako makakataka sa pagkakataong ito.
Kung hindi ako pupunta, para na rin akong tumutol sa utos ng langit. Matagal nang handa ang kasalanan ni Zhao Wuji. Parang sinusugod ang utak diretsyo sa dulo ng patalim. Kapwa patibong ang pag-urong. Sabi nila may lihim na ugnayan si Jiang Ding sa mga tribong man. Hawak ang isang bilanggo na siguradong mamamatay. Nagpapabigat lang ba ng loob? Bago pa makarating sa kabisera. Una na nilang pupulbusin ang pangalan niya. Manatili ka sa bilyang, hindi siya makakagalaw laban sa iyo. Pagkaalis ko, sasabihin niyang mahina ang loob ko. Kapag tumakas ako, agad akong ituturing na traidor ng hukbo ng bilyang. Huwag kang pumunta, katulong na tagapayo. Napakalalim ng tubig sa kabisera. Kapag pumasok ka roon, baka hindi ka na makalabas. Mga paggawaan ng palitan ng kalakalan. Ang lahat ng record ng inyong kagitingan sa digmaan ay dapat kumpirmahin mismo ng korte. Ang bawat pangalan sa listahang ito ay dapat linisin hanggang sa pinakailalim. Hindi ako makikipag-agawan. Sino ang ipaglalaban ko para sa inyo? Kung gayon, sasamahan kita. Ikaw ang matira at bantayan mo ng maigi ang lungsod na ito. Sa daan ng asin, muntik nang di makabalik ang pipi. Ang mga papeles sa kawanihan ng armas, sa loob mismo napahamak. Si matandang malupit ay may pasanabag. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Bilang ko, panalo ako sa bawat laban. Pero sa ilalim ng bawat tala, may taong naiipit. Zhao Wuji. Ang mga talain ito, dadalhin ko sa kabisera at doon natin isa-isang ayusin. Ito ang aking sumpaan sa kapatagan. Handa akong pumunta sa kabisera at magpatotoo para sa iyo. Sa sandaling dumating ang liham na ito, mas matimbang pa ito kaysa sa 1,000 sundalo. Kapag dumating ang kasulatan ng sumpaan, siya na ang matatamaan ng hatol. Inambus sa gitna ng daan, at sabay na inagaw. Hintayin mo lang pagbalik mo. Sa pagkakataong ito, nagsisimula na ang bilangan, hindi sa larangan ng digmaan. Nasa hukuman. Matibay ang ebidensya ni Jiang Ding ng pakikipagsabuatan sa kaaway. Bago magtanghali, dapat nang maparusahan. Ebidensya ng paglabag sa tiwala at pakikipagsabuat sa kaaway. Peking mga papeles at lihim na paghati sa suplay ng butil ng hukbo. Saksi ng espiya, pinatatatag ang sarili sa pamamagitan ng mga sundalo. Tatlo man iyan, isa-isa kong gigibain. May marka sa ilalim ng sako na ito. Natatangi iyan sa kastilyo ng Huto. Ang peking sako ng butil ay galing sa bodega ng kabisera. Hindi pa yan nakapasok sa hangganan. Sinunog ay mga gamit ng kaaway. Naputol ay ang lakas ng labanan. Ang bawat tala ng hukbo sa hilagang hangganan ay may patunay. Bigla silang sumalakay at butil at armas lang ang sinunog. Walang nasaktan sa aming kapatagan, mga babae at bata. Ito ay pinagsamang lagda ng 10,000 taga-hangganan. Kapag bukas ang palitan, mabubuhay ang mga pastol at magiging payapa ang hangganan. Ang hinihiling ng inyong lingkod ay kapayapaan at katahimikan sa hangganan. May dalawa pa akong patunay. Ang palasyong ito ay alinsunod sa pamantayan ng hukbo ng bilyang. Galing sila sa kawanihan ng Huangcheng. At pati siya. Zhao Wuji, ginamit mo ang kaguluhan sa hangganan para magkamal ng kapangyarihan at manira ng iba. Nakipagsabuatan ka sa mga tribong man at ipinagbili mo ang hangganan. Kamahalan, siguradong kita ang kinukwenta ko. Isa siyang bilanggong hinatulan ng kamatayan. Isulat mo ang bawat isang tala. Galing siya sa hanay ng mga bilanggong hahatulan ng kamatayan. Ang taong mababa ang kalagayan ay hindi maaaring gawing opisyal. Jiang Ding. Sino ka ba talaga? Bakit ka napunta sa death row? Bumabalita po ako sa kamahalan, apelyido ko ay Jiang. Noong 11 taon na ang nakalipas, sa kaso ng pagkalugi sa gamit pandigma. Isa akong opisyal sa Ministry ng Digmaan na hinatulan ng kamatayan. Noon, siya mismo ang bumuo ng talaan ng hukbo. Sa dokumento ng kawanihan ng Huangcheng na naghatol noon, ang pangalang nilagdaan, Zhao Wuji. Suriing mabuti at imbestigahan ng maigi. Buksan muli ang lumang kaso ni Jiang Heng at linisin ang kanyang pangalan. 11 taon nang nakakadena ito. Ipinapaalala nito sa akin, bakit ba tayo nabubuhay? Hindi para bumangon lang at apihin ang iba, kundi para hindi na kailangang isuot pa ito ng mas marami pang tao. Natapos mo na ang digmaan ng bilyang. Ngayon pa lang nagsisimula ang akin. Manatili ka sa kabisera at maging guro ko.
Paanong hindi ko hahayaang umuwi muna ang inyong lingkod sa Biliang para ayusin ang ilang pagkakautang? Ang mga ilaw ng lungsod na ito, hindi na nakaasa sa laman at dugo para manatiling nakatayo. Nakaasa ito sa disiplina, kasanayan, at tiwala. Nakaasa ito sa pagkakaisa ng lahat. Ang talaan ng unang taon ng bukas na palitan. Kahit isang timba ng asin, wala kaming dinayang pastol. Ang mas malaking laro sa kabisera. Sasama ako hanggang dulo.